Nilabag di umano ang karapatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court. Batayan sa paunang findings ng Senate Committee na pamumuno po ni Senador Amy Marcos. Matapos kumala sa senatorial slate ng administrasyon, inamin ng senador na tila nagalit sa kanya ang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang aking report. There were glaring violations of the rights of the former president. Ito ang initial findings ng Senate Committee on Foreign Relations sa pamumuno ni Senador Amy Marcos ukol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Malinaw anyang wala ng jurisdiction sa Pilipinas ang ICC mula nang kumalas ang bansa rito. Hindi rin anya red notice ang inilabas sa Interpol, sa halip ay diffusion notice lamang at hindi isinangguni ng mga otoridad sa local courts ang kaso. Former President Duterte was further denied the right to be brought to judicial authorities under Article 59 of the Rome Statute. Tingin ng presidential sister, may kinalaman ito sa hindi pagkakaunawaan ng Pangulo at Bise mula na magbitiw ang Bise sa gabinete. Paulit-ulit sinasabi ni Secretary Boying Remulla na may konteksto ang lahat. At sa palagay ko maliwanag na may konteksto na talagang sumasabay sa alitan at pagwawalang tiwala ng dalawang panig itong mga pagbabago sa legal processes and our international stand. Nagbago rin talaga. Pero ayon sa Malacanang, walang personalan sa naging hakbang na ito ng gobyerno. Wala po tayong pinepersonal dito. Kung ano lang po ang sinasabi ulit ng batas at kung ano yung nagiging obligasyon natin at magiging commitment natin sa Interpol, yun lamang po ang ating gagawin. Wala pong personalan dito. Tingin ng senadora, ikinagalit ng kanyang kapatid ang ipinatawag niyang Senate hearing kaya't hindi na binabanggit ng kanyang pangalan sa senatorial slate ng administrasyon. Hindi ko naman intensyon na anti-administration yung hearing. Halos lahat ng testigo galing gobyerno. Hindi ko naman alam yung mga sagot nila. Kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam yung sagot. Malay ko ba kung anong sasagutin nila? Hindi sila magkasundo at hindi tumutugma yung mga sagot nila. Wala po tayong nadidinig na anumang salita mula sa Pangulo. Siya lamang po ang nagsasalita ng mga bagay-bagay na katulad ng ganyan. Siguro yan po yung kanyang pananaw. Pero sa Pangulo po, wala po tayong madidinig. Nauna nang inanunsyo ng senadora ang pagkalas niya sa senatorial slate ng administrasyon. Sa April 3, Huwebes ay nakatakda ang pangalawang Senate hearing ukol sa Duterte arrest. Ace Cruz, Newsline.